Hi mga ka-artists! Welcome back po sa ating channel at ngayon ay pagpapatuloy natin ang ating pag-aaral sa shadings at blendings. At sa ating harapan ay ang ating shinade na sphere. At ang skills na ginagamit natin dito ay similar din sa paggawa ng ating portrait drawing. Kaya ngayon mga ka-artists, ituturo ko po sa inyo kung paano ko po ito ginawa. At unang-una po ay i-introduce ko po sa inyo ang ating gamit. Una, gagamit tayo dito ng graphite pencils. Ito po ay 8B. Pangalawa, gagamit po tayo dito ng ating mga makeup brushes. Pangatlo, gagamit po tayo dito ng charcoal pencil. Pang-apat, ang ating mono zero eraser. Panglima, ang ating kneadable eraser. At panghuli ay ang ating charcoal powder. So mga ka-artist, umpisahan na po natin. Unang-una ay maghanap po muna tayo ng hulmahang bilog. Depende na po sa inyo kung gaano kalaki ang gusto nyo. Ngayon naman, matapos nating ihulma ang ating bilog, ay nag-sketch na po ako dito kung saan ko ilalagay ang ating mga highlights, ang mid-tone at dark tones. Sa bahaging ito ay hindi naman kailangan perfect talaga, basta mahati lang natin ang bahagi ng ating mga tonal values. Yung tipong magkakaroon lang tayo ng ideya kung saan natin ilalagay ang ating mga shadings. Ngayon naman ay gumamit na po ako dito ng ating charcoal pencil at ang pating aking pinagguguhitan na yan ay dyan mapupunta ang ating mga shadows. Kung kaya't ang side na yan ay ang siyang magkakaroon ng dark shadings. Dumirekta muna ako sa paggamit ng ating charcoal pencil dito. At kung napapansin nyo ay medyo namumuo-muo ang ating pag-shadings. Kung kaya't ginagamitan ko rin ito ng makeup brushes upang ma-blend ito ng maayos. Sa ating pagbe-blend gamit ang ating makeup brushes ay sinasamahan ko na rin ito ng konting charcoal powder. Sa bandang ito ay inuulit-ulit ko lamang ang proseso hanggang sa ma-achieve natin ang gusto nating darkness. Sa pamamagitan ng prosesong ito ay maiiwasan natin ang uneven shadings sa ating papel. Mapapansin nyo rin po dito na ang direction ng aking pag-shade ay nakabase sa hugis ng ating iginuguhit. Sa tulong nito ay makakalikha tayo ng 3D effect. Sa mga parteng dark na dark talaga ay nirerekta ko ito ng charcoal pencils dahil mas mabibigyan tayo ng pressure nito kung kaya't nagre-resulta ito sa mas dark na shadings. Ngayon naman ay mag-progress na tayo sa mas malaking bahagi ng ating dark tone. Itong tinuturo ko ngayon ay dito mapupunta ang ating reflecting light. At yan naman ang pinaka-dark na areas. Ngayon, ang goal natin ay kailangan nating ma-blend ang darkest area papunta sa pinakagitna. Kailangan maging maganda ang transition nito. Na mula sa dark ay unti-unti itong pupusyaw. Mapapansin nyo rin dito mga ka-artist na gumagamit ako ng tissue paper upang maipantay ang ating mga shadings. Sa parting ito naman ay unti-unti ko nang pinipuse ang ating mga kantuhan. Ang basehan natin dito ay ang guhit mula sa dark tone. Kailangan ay matransition natin ito ng swabe papunta sa ating mid-tone. Hanggang visible pa ang guhit na ito ay pagpatuloy lang natin ng pag-shade. I-zoom in po natin ito upang mas maintindihan nyo po ang aking pinapaliwanag. Kung nakikita nyo ay obvious pa rin ang kanyang guhit, hindi pa ito tapos, kaya uulit-ulitin lang natin ang process. At para na rin mapabilis ang ating ginagawa ay kinamitan ko na ito ng direktang charcoal pencil. Ngunit hindi kagaya ng sa darkest tone, ang pag-shade ko dito ay hindi gaano ka-compress. At kagaya ng kanina ay from time to time ay ginagamitan ko ito ng makeup brush para ma-blend natin ito ng maayos. Ngayong okay na ay mag-proceed na tayo sa mga light tone. Sa bandang ito mapupunta ang kanyang reflecting light. At dito naman sa taas mapupunta ang kanyang light tone, pati dyan. At dito naman mapupunta ang ating highlights. At ngayon balik na po tayo sa ating pag-shading. Gumagamit ako ng tissue upang maikalat ko ang charcoal sa ating pinagguguhitan. Paulit-ulit lamang po ang aking ginagawa. Shade, blend, bura sa mga sumusobra, and repeat hanggang sa makuha ko ang tamang transition nito at ang tamang tonal value. Ngayon naman ay medyo nilalatag ko na dito ang ating detalye gamit ang ating charcoal pencil. At dito naman ay nag-sketch na ako ng cast shadow ng ating sphere.
at inumpisan ko na ang pag-shade nito. Ang parte kung saan nagdidikit ang ating bola at ang ating surface ang siyang pinaka-dark na area. Kaya dinidiinan ko dito ang paggamit ng ating charcoal pencil upang maging puro ang kanyang pagka-dark. At sa parting ito naman ay gumamit naman ako ng mga makeup brushes na may kasamang charcoal powder. Kinakalat ko lamang ito at blend kagaya ng kanina. Binubura ko rin yung mga sobra dahil hindi ganun ka-accurate ang control natin gamit ang ating makeup brushes. At dito naman sa parting ito ay gumamit na ako ng ating graphite pencil na may grade na 8B para sa mga detalye. At sa parting ito mga ka-artist ay almost done na ang ating ginagawa. Mukha na siyang realistic pero meron pa itong iaangat dahil hindi pa natin ito nalalagyan ng highlights. Napaka-importante ng paglalagay ng highlights at ito rin ang pinakapaborito kong parte ng pagdodrawing. Napakadali din itong gawin. Tingnan mo lang sa reference mo kung saan banda ang pinakamaliwanag. Makikita ang highlights sa pinakataas na kurba at kung saan din tumatama ang ilaw. Ang relationship ng shadow and highlights ang siyang nagpaparealistic sa isang drawing. Kung matututunan mo ito ay magugulat ka sa magiging resulta ng iyong pagdodrawing. Sa paggawa ng mga highlights ay gumagamit tayo ng kneadable eraser at ng mono zero eraser o Tombow eraser. Ang paglalagay ng highlights ay usually nasa pinakahulihan ng aking drawing process dahil sa satisfying effect na nabibigay nito. At ito na nga mga ka-artist, malapit na tayong matapos. Konting adjust na lang sa ating mga details at yan na. Tapos na po ang ating spear. Kung may natutunan ka ka-artist ay huwag mong kalimutang mag-like at mag-iwan ng komento sa baba. Maaari mo rin akong suportahan sa pamamagitan ng pag-share ng video ito. Salamat sa oras mga ka-artist. Magkita-kita po tayo sa susunod na mga video. Hanggang sa muli, ito po si Alex na nag-iiwan ng salitang patay.